Pamilyar ka ba sa pangalan na Mary Jane Veloso? Dekada na rin na mag-umpisang lumabas ang mga balita sa radyo, sa TV at sa internet tungkol sa pangalang ito. Mabigat at marami ang sumunod sa kwentong to dahil si Mary Jane sinentensyahan ng pagkamatay sa Indonesia. Ang tanong ngayon, mabubuhay pa kaya si Mary Jane? Makakauwi pa kaya siya sa Pilipinas? At ano nga kaya ang kasalanan niya kaya ginawa sa kanya to ng Indonesia? Bakit siya napasama sa death row? Ang kwento natin ngayong araw ay ang 14 years of death row. The Mary Jane Veloso True Crime Story. Sabi niya talaga sa mga anak niya ng diretsa na si Mak pag namatay si mama. Sinabi niya talaga pag namatay si mama, wag mo isipin na si mama namatay dahil masama siya, dahil ganito, nakulong siya. Hindi. Gusto ko ipagmalaki mo ko, sabi niya. Gusto ko sabihin mo si mama namatay dahil si mama inako niya yung kasalanan ng iba. Kemarin sudah dimulai dengan pemindahan terpidana mati Mary Jane, WN Filipina, dan sudah diserah terimakan pukul 6.45 pagi tadi di LP Besi. Terpidana Mary Jane langsung masuk di ruang isolasi untuk mempersiapkan eksekusi. Jadi begitu. Mary Jane Veloso. Kikilalanin muna natin kung sino siya. Mary Jane Fiesta Veloso ang kanyang buong pangalan. Ipinanganak siya January 10, 1985, which makes her 39 years old today. Tubong kabanatuan sa Nueva Ecija si Mary Jane. Bunso sa 5 na magkakapatid. Sa isang pamilya na nabubuhay sa kahirapan. Alam na natin yan, di ba? 5 kayong magkakapatid, mahirap po talaga yan. Ang ama niya ay isang trabahador sa isang plantation ng sugarcane sa Hacienda Luisita. Sabay nito, nangangalakan lang din yung kanyang ama ng mga plastic galing sa mga pushcart at kumukuha ng mga bote para ibenta sa mga junk shop. Hindi malaki at masasabi ko na hindi talaga sapat yung kinikita ng ama niya para mapakain sa kanilang 5 magkakapatid. Dahil na nga sa hirap ng buhay, itong si Mary Jane, alam nyo ba, napilitan na mag-drop out noong first year niya sa high school. 17 years old, una siyang ikinasal sa isang lalaki na nagngangalang si Michael Candelaria. Pero kinalaunan, naghiwalay sila. Resulta para si Mary Jane maging single mother sa 2 nitong mga anak na lalaki. Sina Mark Daniel at Mark Darren na madalas nating makikita sa mga larawan niya. Dito, mag-uumpisa ang totoong magpapahirap sa buhay ni Mary Jane. Kung ikaw, syempre, isang ina at nakikita mo na nagugutom yung 2 mong mga anak at wala ka pang katuwang sa buhay, ano yung gagawin mo, di ba? Syempre, maghahanap ka ng paraan para pakainin sila. Kahit na ang ibig sabihin nito, hindi mo na sila makakapiling. Dahil na nga sa hirap ng buhay, napilitan si Mary Jane na magtrabaho sa Dubai noong 2009. Nagtrabaho siya bilang isang service worker. Alam nyo totoo yung mga hirap ng OFW na nababalita. Yung mga experiences nila. Yung mga isinisilid sa ref. Alam kong ginagawang joke ng iba yan. Pero totoo yan. Yung mga hindi pinapakain ng tama ng mga boss nila. Yung mga kinukulong. Totoo yung mga kwentong yan. Hindi nakaligtas si Mary Jane sa ganitong klase ng experience. Bago matapos ang kanyang 2 years na contract, bumalik din agad siya sa Pilipinas. Dahil sinubukan siyang ng kanyang employer. Apakagago, di ba? Pasensya na po kayo Kaya sobra yung saludo ko sa mga OFW. Ika nga nila, di ba? Hindi nagtatae ng pera, yung mga yan. And although kaligayahan nila yung mag-provide sa mga pamilya nila, sana wag natin silang abusuhin kasi mukha lang mayaman, mukha lang maraming pera. Pero yung hirap nila sa ibang bansa, lalong-lalo na yung hindi nila kasama yung pamilya nila, ang hirap po nun ni hindi sila kumakain para makapagpadala lang. Pero ayun na nga, umpisa pa lang to sa napakahabang kwento ni Mary Jane. The arrest
of Mary Jane Veloso. Sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Mary Jane. Susubukan ko ulit umalis ng bansa. Tandaan natin ha, meron siyang 2 anak. April 2010, nirecruit siya ng isang babaeng nagngangalang Maria Cristina Sergio. Ayon sa mga nabasa ko, god sister sila o kinakapatid. Ganon. Sabi niya, Mary Jane, merong trabaho dito sa Malaysia. Ipapasok kita bilang isang domestic servant. So sabi ni Mary Jane, sige, pasok mo ko para mapakain niyo ng tama yung mga anak niya, di ba? Bago ito matuloy, syempre, normal naman na nagbabayad tayo, no? Nagbayad si Mary Jane ng 20K na cash, motor, at cellphone. Sabi nila para daw ito i-cover yung administrative costs. Although para sa akin, medyo red flag na to and ang weird kasi bakit may phone at motor? Anong kinalaman yan, di ba? Sa pag-alis mo ng bansa. Siguro hindi niya na rin question kasi talagang ang focus lang makapagtrabaho at makapag-provide. Dumating yung araw na aalis na siya. April 22, 2010, pumunta si Mary Jane sa Malaysia. Excited para sa bago niyang trabaho. Ang dala niya lang, alam nyo, t-shirt tsaka pants. Ngayon dumating siya sa Kuala Lumpur. Bigla siyang tinawagan ni Maria Cristina, Mary Jane, hindi na pala available yung trabaho, pasensya ka na. Pero huwag ka mag-alala ha, kasi ihahanap kita ng bago. 3 days na nagstay si Mary Jane kakahintay dito kay Maria Cristina. Habang hinihintay niya yung tawag, pinamili siya ng mga damit nito at pumunta sila doon sa tinatawag na Sunway Pyramid. Nag-shopping sila doon. Pinamili siyang damit, sapatos. Sabi sa kanya, hala, Mary Jane, ang dami natin pinamili. Parang ang liit ng dala mong bag. Bilan na kita ng mas malaki. Kakatakot yung kwento na to, no? Binilhan siya ng bago at empty na suitcase. Pagkatapos nito, pinakilala siya ni Maria Cristina sa isang African na tinatawag nilang Ike or Ike. Hindi ko po alam kung paano ang bagkas sa pangalan niya, no? Pero siya yung nagbigay kay Mary Jane ng plane ticket at cellphone na sabi, gamitin mo to para tawagan ako pagkababa mo ng Indonesia. Mary Jane in Indonesia. Si Mary Jane, excited sa kanyang panibagong buhay. Lumapag na siya sa isang airport sa Indonesia na tinatawag na Adisusipto International Airport doon sa Yogyakarta, Indonesia. Nilagay ni Mary Jane ngayon, papaalis na siya nilagay niya yung luggage niya doon sa isang x-ray machine. Nagulat siya kasi biglang tumunog yung detector. Umingay. Hala, ano kaya yung nakita nila doon sa suitcase? Tinignan nila, no? Chinek nila yung mga airport officials. Wala naman daw silang nakita. So, isinoli nila kay Mary Jane. Baka mali lang. Nilagay ulit ni Mary Jane. Alam niyo kung ano nangyari? Tumunog na naman ulit. Dahil dito, napilitan yung security na sirain na yung bag niya. Dito na magbabago ang takbo ng buhay ni Mary Jane. Alam niyo ba na merong kasuluk-sulukan pala doon sa suitcase niya na nagtatago ng 2.6 kilos ng illegal na, hindi ko na po pwedeng pagkitin, nakasalaksak doon sa loob na hindi alam ni Mary Jane na nandun pala sa kaloob-looban. Sabi nila no na at that time, 500K USD yung halaga nito. Sa ngayon, pumapalo ng 29 million. Ang laki! Grabe! Dito mahahati na po yung opinion ng viewers natin, no? Kasi nakikita ko po sa internet na may mga nagdedebate tungkol dito. Kayo na lang po ang bahalang humusga. Hindi na po ako magbibigay ng opinion ko dito. Pero mamaya, meron tayong update. Bahala na kayo kung naniniwala kayo na walang alam si Mary Jane o hindi. Idinita na agad si Mary Jane pagkatapos ng insidente. Pero iginigiit niya, wala po akong alam dito. Inosente po ako. Hindi ko alam na may ganyan pala sa bag na dinala ko. Una ha, iisipin natin na teka, baka planado yung biglang paglipat ng mga bag niya, no? At yung paglipat niya mula Malaysia papuntang Indonesia. Baka na kaya ito ni Maria Cristina Sergio at sino kaya yung Aprikano na si Ike? Tignan natin. Death row. Ang sakit sa pandinig. Nakakatakot. Nakakakaba.
2 linggo lang matapos ang paghuli kay Mary Jane, tumawag siya sa Pilipinas at tinext niya yung kapatid niya na nagngangalang si Darling. Sabi niya, "Ate, mahal na mahal ko po kayo." Sinabi niya rin ulit, "Ate, nakulong ako." July 2010. Pumutok na lalo yung balita sa Pilipinas kasi yung mismong Indonesia na ang nagsabi sa Philippine Embassy na inaresto po namin si Mary Jane Veloso. October nung taon ding ito, sinabi ng mga prosecutors na dapat sentensyahan si Mary Jane ng life imprisonment, pero ang mga husgado, nagdesisyon sila na mamamatay siya gamit ng isang firing squad. Mahigpit sila pagdating sa ganitong usapan. Papasok din dito yung debate tungkol sa death penalty. I want to ask yung reaction nyo or opinion dito. Kasi sa totoo lang, di ba? Di naman natin masabi kung guilty ba talaga si Mary Jane o hindi. Kung alam niya ba talaga o hindi. Tapos papatayin siya. Kaya nandun yung question na, lahat ba nang napapatay sa death penalty, guilty talaga? Kayo na ang bahalang mag-comment yan sa ilalim. August 2011, si Pinoy, President Noynoy, nag-submit ng appeal for clemency para kay Mary Jane Veloso. Sa President ng Indonesia noon at the time, si Susilo Bambang Yudhoyono. Kinalaunan, sinabi ng Indonesia, bibigyan namin ito ng careful consideration. Kasi presidente na mismo, di ba, yung nakiusap. Lalong dumadami yung mga tao na umaasa na sana makabalik ng Pilipinas si Mary Jane. Alam nyo ba, June 5, 2013, yung mga magulang ni Mary Jane at yung mga anak niya, binisita nila ang Indonesia. Alam nyo kung sino yung tumulong? Financially yung mga kasama niyang inmates at jail guards. I think naniniwala sila na wala talagang kinalaman si Mary Jane Veloso. Panibagong problema. Matapos ang isinumite ni President Noynoy Aquino, nagliwanag ang pag-asa na baka mabuhay pa si Mary Jane. Pero nagkaroon ng isang napakalaking dagok at problema. October 2014, sumumpa bilang bagong presidente ng Indonesia si President Joko Widodo. Ayan ang kanyang larawan. Isa sa mga promise niya sa Indonesia ay yung nagdeklara siya ng war on drugs, yung para sa mga drug traffickers, at nireject niya lahat ng clemency request para sa lahat ng drug convicts sa death row. Isa na nga dyan, si Mary Jane Veloso. Ang ginawa ngayon ng mga lawyers mula sa PH government, nag-request sila ng judicial review, isang huling legal option na open para sa Indonesian justice system. Pero ang ending, nireject, niligwak, buong-buo ang desisyon nila. Bumisita ngayon si President Widodo sa Pilipinas noong February 9, 2015. Ang dami nag-aabang dito, naalala ko yan, kung saan binuksan ni President Noynoy Aquino yung usapin tungkol kay Mary Jane Veloso. March 3 and 4. Mukhang maganda naman yung naging usapin nila kasi nagkaroon ng panibagong trial kung saan tinitignan. Meron bang bagong ebidensya na makukuha natin dito sa kaso ni Mary Jane Veloso? Sabi ng mga lawyer, dapat i-review ulit siya kasi hindi siya binigyan noon ng matinong translator. Pero again, na-reject na naman yung review request. Ito na ang mabigat na parte ng kwento. The execution of Mary Jane Veloso. Alam nyo ilang minuto lang bago magsara ang opisina nito noong April 24, merong isang biglang lawyer mula sa National Union of People's Lawyer yung nag-file ng pangalawang judicial appeal sa Indonesia. Transfer na, nagre-ready na sila. Etong si Mary Jane, kasama ang 8 pa na nasa death row din sa prison island ng Nusa Kambangan noong April 24, 2015. Ito yung prison island na yon. April 25, sinabihan na yung pamilya ni Mary Jane. Ang execution date po ay April 28. 3 days na lang ay papatayin na ang kanilang anak. Naalala niyo yung second appeal kanina? Binasura na naman. Isa lang daw dapat ang appeal. So kabado na ang lahat. April 27 na at kinabukasan i-execute na itong si Mary Jane Veloso. Lahat pagod na. Miski ang DFA sabi nila,
inexhaust na po namin lahat ng legal means. Wala na po talaga tayong magagawa kundi hintayin kung ano yung mangyayari kay Mary Jane. Kumbaga, said na sila. Dahil dito, tinanggap na rin mismo ni Mary Jane yung kapalaran niya. Kaya sumulat siya ng isang liham. The Letter of Mary Jane Veloso. Sabi niya, nakuhaan ng drugs ang daladala kong bag na binili ng kaibigan ng nagsama sa akin sa ibang bansa at hinuli ako ng pulis at hinatulan ng kamatayan. Huwag kayong magpapabaya sa mga recruiter na hindi gumagamit ng legal na paraan para makaiwas tayo sa anumang klaseng problema. Sinasabi niya sa mga tao na recruiter talaga yung may dahilan nito. I think aware din siya na hindi legal yung pamamaraan nila pero hindi niya ine-expect na ito yung mangyayari sa kanya. Dumating na nga yung April 28, ang araw na papatayin na si Mary Jane. Across from the place known as Execution Island, family and supporters gather in despair. I won't see him again, and they're going to take him at midnight and shoot him. The prisoners have farewelled their loved ones. All that's left is grief. But in the final moments, one is spared. Mary Jane Veloso, a Filipina housemaid. Until the last moment of her breath is taken away, never give up. Alam nyo, nagulat siya. Hala, papunta na sila dun eh. Bakit hiniwalay ako? Bakit hindi ako sinama doon sa firing squad? Sabi nila, Mary Jane, pinopostpone namin ang execution mo para mag-giveaway. Dahil yung illegal recruiters niya pala ay meron na rin kanya-kanyang mga kaso. Ang laking bunot ng tinik sa dibdib, ika nga. Pero, hindi ibig sabihin nito ay makakaligtas na si Mary Jane. More problems. 2016, si President Rodrigo Duterte na ang nakaupo sa Malacanang at alam po natin na sikat si President Duterte dahil sa kanyang war on drugs. Alam nyo ba na siya mismo ang nagbigay ng green light sa Indonesia na sige, ipagpatuloy ninyo ang pagpatay kay Mary Jane Veloso. Unlike the previous government na binigay lahat ng options nila para mailigtas si Mary Jane, dito kabaligtaran. It was the exact opposite. Tahimik siya sa totoo lang sa kaso ni Mary Jane. At ang isa lang sa mga nasabi niya ay nire-respeto niya kung ano man ang magiging desisyon ng Indonesia sa buhay ni Mary Jane. Eto na, magbabacktrack tayo ng konti. What happened to Maria Cristina Sergio? Balikan natin yung kinakapatid at recruiter ni Mary Jane. 2020, ang Nueva Ecija kinonvict etong si Maria Cristina at isang Julius Lancanillo na nangangalan dahil sa isang large-scale illegal recruitment. Na sinentensyahan sila ng life imprisonment at 2 million na fine. Grabe! And I think nakatulong to para sa kaso ni Mary Jane na illegal itong mga recruiter na ito. Pero medyo mahaba-haba pa ang ihihintayin natin sa kwento dahil si President Duterte pa rin ang nakaupo nito at walang umaasa na tutulungan niya si Mary Jane dahil nga sa stance niya. Eto na. The unexpected twist. Sa isang unexpected na twist na tungano, naupo si President Prabowo Subianto at President Bongbong Marcos bilang mga bagong tagapagmuno sa kanilang mga bansa. Isang araw, walang umaasa na mag-e-expect si PBBM. Sabi niya, Mary Jane Veloso will return to the country. Marami nagmunye dahil dito. He even acknowledged yung administration ni Pinoy for delaying the execution and doing everything in its best para hindi mapapatay si Mary Jane. Sabi niya, matapos ang isang dekada ng diplomasya, nagkaroon na raw ng agreement ang Pilipinas at Indonesia na pauwiin sa wakas si Mary Jane. Homecoming.
punong-puno ito ng iyakan. Nagkita na ulit sila ng kanyang mga pamilya. December 17, 2024, pinasalamatan ni Mary Jane ang Panginoon at ang Indonesian government dahil finally, nakauwi na siya. 25 siya nang maaresto, 40 na siya nang makabalik ng Pilipinas. Marami nagsasabi na isang bayani si Mary Jane dahil sa naranasan niya. Given na isa siyang OFW din di ba? At kinatatakutan ito ng mga OFW. At alam natin na bayani talaga ang mga OFW sa Pilipinas. Malaki ang papel nila sa kinikita natin. Malaki ang inuuwi sa ating pera ng mga OFW. Alam niyo, si Mary Jane na mismo yung nagsabi, isang himala yung pag-transfer na ginawa sa kanya sa Pilipinas. Pero inuulit ko yung magic word natin ay transfer lang. At hindi ibig sabihin ito ay makakalaya na siya. Pero I think ibig sabihin na lang din ito na hindi mukhang malabo na mapapatay siya dahil sa Pilipinas na rin nga siya. Sa ngayon, ang hinihiling ni Mary Jane ay yung binabanggit natin na kanina na clemency na tinatawag. Ito yung paghingi ng pagbaba ng sentensya o mabigyan ng pardon, walang sala, ang isang tao mapalaya. Ito agad ang sinabi niya matapos niyang dumating sa Ninoy Aquino International Airport. As for President Marcos, binigay niya ang kanyang gratitude sa Indonesia. Sabi niya rin na ang safety at welfare ng mga kagaya ni Mary Jane ang pinangangalagaan ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung igagrant ang clemency sa kanya, pero maraming umaasa na bago magpasko ay mapalaya na siya ng tuluyan. Hinihintay ng buong bayan kung ano ang magiging desisyon ng Pangulo dito. Eto na ngayon ang tatanong ko sa inyo Medyo mabigat. Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga gustong sumali sa 1,000 GCash giveaway natin. Ipo-promote ko lang din po ang ating TikTok at ang ating Instagram. Maraming salamat sa mga nag-request. Madami po nag-request sa akin ng kwento ni Mary Jane Veloso. Pero ito na yung tanong ko sa inyo ngayon Sa tingin mo ba, mabibigyan na ng clemency ng Pangulo si Mary Jane at tuluyan na siyang makakalaya at matatapos ang 14 years na kanyang paghihirap? I-comment mo sa ilalim. Bago ko lang din po tapusin ito, gusto kong magbigay ng aking pagsaludo sa lahat ng mga OFW, especially yung mga katulad ni Mary Jane na nakaranas ng ganito pero hindi na nabigyan ng tulong dahil hindi naman lumaki yung kanilang mga kwento. Sana ay umayos po ang lagay ninyong lahat. At para sa mga OFW rin na hindi makauwi ngayong Pasko, isang mahigpit na yakap po para sa inyong lahat. Anyway, yun lamang po ang ating kwento ngayong gabi. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.